Mga kapatid, nandito naman ako, nagpapaka-influencer ako ng anak ko. Actually, mga video ko naman na sa pananaw ko may sense. Na sinishare ko rito para sa inyo. Pero kung wala makakapanood, at least hopefully yung anak ko sa paglaki niya. Nandito ako sa province ng asawa ko at meron ditong mayaman. Sabi ko mayaman siya talaga. Siguro around 3 hectares or 30,000 square meters yung kanyang property. More or less. Hindi pala less. Maring more. Pero sinabi ko na lang a very conservative 3 hectares. Pero baka it might be 5. Hindi ko naman nakikita. And that property is only a residential property. Pero naman nakikita ng kabuuan kasi yung nadadaanan ko lang na may bakod papuntang 4. Kasi pinagawa ko yung sasakyan ko, pina-adjust ko yung nalimutan ko kung anong pin yun. Basta in-adjust ko yung andar nung sasakyan ko at hirap siyang umakyat hirap. So may pinagkakatiwalaan ako mekaniko dito na kahit papaano na home service tayo. Tinest drive namin ngayon doon sa papuntang 4 kasi maraming pataas pababa. Kala mo Chocolate Hills yung kalsada. Pero kung madadaanan doon na isang malaking property na pag-aari daw siya ng isang British na nakapangasawa ng Pilipinas. So sabihin mo ng residential property niya na nakikita ko, yung sure na sure ako, 1 hektarya. Siguro yung lote sa likod, I don't. Basta yung residential property niya, sabihin mo ng yung for our consumption na nakikita mo. Tapos 4 na palapag yung bahay niya. Maganda, malaki. Simple but sophisticated design. Tapos ang usap-usapan ng mga tao, ilang beses daw pina-renovate yun ng British kasi ayaw niya yung unang design. Siyempre may arkitekto siya, may contractor siya. To cut the long story short, yung British na yun na mayaman, ninakawan pa rin siya ng kanyang mga caretakers na hindi naman natin masabing related o kamag-anak ng asawa niyang babae. Basta mga caretakers. Karoon na nakawan. Tapos hindi niya na sila nakita or what. Kuha na lang ulit sila sa agency. Hindi naman ganun kalaki siya, meron siya yung nanakaw. Kumbaga, barya lang sa kanya. Pero sa akin, sa pananaw ko malaki. Nawalan siya ng mga 50 mil, more or less, mga ganyan. Tapos syempre sa laki ng bahay niya, kailangan nila doon ng mga taga-silbi. Sa isip-isip ko, putangin na kung sa akin tong property ako, na ito, kailangan kaya ko siyang linisan buo. Kaya ako, bagamat pangarap ko ng malaki-laking bahay, hindi naman sobrang laki pero malaki na bahay. When I say malaki, I mean, pwede ako magtayo ng basketballan sa loob. Hindi naman yung mga super mansion o yung mga sobrang lalaki yung gusto ko. Pero ang gusto ko malaking lote. Para kung ano maisip kong itayo, pagtatatayo ko, gusto ko ng garahe, gusto ko ng basketball court, gusto ko ng swimming pool, gusto ko ng kung ano mang gusto ko magtanim ng lahat ng gusto kong itanim ng mga puno na malalaki. Andun na rin siya. Yun yung gusto ko Pero, yun, babanggit ko yun. Baka magustuhan din ng anak ko paglaki niya. Baka pagsikapan niyang magkaroon ng ganon paglaki niya. Ngayon, ang isa sa mga gusto kong i-share sa kanya o sa mga taong nanonood na baka nainip na. Kung hindi ka kasing yaman ni Atong Ang, and I say it, o ni Ramon Ang, and I say it with exaggeration. Siyempre, yung mga yun, nasa mga 4th tier yun ng 1%. 4th tier of the 1%. Yun, tingin ko, tansya ko lang yun. Yung mga ganon, hindi na sila nanakawan ng mga bantay, caretaker, tauhan nila. Bakit kamo? Number 1, mas malaki ang sweldo ng mga yon sa common na tao. Number 2, merong takot yung mga yon na kaya kasing protektahan ng mga ganong klaseng tao yung kanilang pag-aari. Number 1, they have all the connections and the experiences. So pag ikaw nagnakaw ka sa kanila, tapos meron silang copy ng CCTV. May mga CCTV sila na hindi mo alam or hidden camera sa mga bahay nila na hindi mo alam. Kaya nilang gawin yon. Papasa nila as evidence sa mga otoridad. Yung otoridad action yung kagad yun, matik.
Hindi sila yung dedirekta doon sa chief of police. Yung tauhan lang din nila yung kakausap sa chief of police. A-action na agad yung ginawa sa kanilang pagnanakaw. So every professional and non-professional na empleyado nila takot nagawan sila ng masama o nakawan sila kahit nasa New York sila o nasa Paris sila ng 30 days. Hindi sila gagawa ng katarantaduhan basta-basta ng mga yun dahil takot. They are smart and they have access to protection that ordinary people don't have. And as much as mayaman na mayaman yung tingin ko doon sa British na kinikwento ko rito, he doesn't have that access and that power and that status. Ang tingin sa kanya ng mga Pilipino rito, kung anong mananakaw natin, nakawan natin, wala siyang ganun. Ewan ko kung naunawaan niya yun. Wala siya nung mga meron yung mga kagaya ni Ramon Ang. Bagamat mayaman siya rito. Pero mo, bahay mo, 1 hektarya. Hindi naman yung buong bahay siguro yung 1 hektarya. Pero yung frontage, yung gilid, yung kasama na yon, yung sa living area, yung nilalabas siya, swimming pool sa labas, patio, terrace, gazebo, kung ano mang meron pa siya ron sa opisina, separate storage room, guest house. Mayaman siya. But he doesn't have that. So, kailangan, ang advice ko pa rin, again, kung makikinig yung anak ko, kailangan, ano man yung pag-aari na may pundar mo, magkaroon ka, kailangan kaya mo yung bantayan. Manap ka ng paraan mabantayan, maprotektahan. Kailangan kaya mo yung linisin buo ng sarili mo. Otherwise, kung aasa ka lang na ay may nasira, kailangan may ibang gagawa. Kung ang mindset mo ganun, ay kailangan may katulong tayo. Gusto natin yon, di ba? Nakakagaan sa buhay yon, pero kailangan iisipin mo pa rin, pag nakuha ka ng mga katulong, kailangan yung katulong na yun, pag nagnakaw, mapapakulong. Or makakagawa ka ng mechanism na hindi niya gagawin yun, hindi siya magnanakaw. Meron ka mang katulong, meron kang katiwala, meron kang sino man. And sana yung anak ko maisipan niya na bago ka magkaroon ng malalaking pag-aari, dapat yung mindset mo nakakasana. Dapat alam mong diskartehan yung electrical nun. Pag nagka-problema yon, yung patubig nun, yung mga tubo dun, kung mag-i-install ka ng solar power o anumang alternative source of power, dapat alam mo, dapat ikaw na yung nakakaalam. Kung hindi ka naman atong-ang, malay mo, nakapag-abroad ako, nagpunta ako ng UK, naging kasing yaman ko yung British na yun. Hindi sapat yun. Kailangan meron kang, hindi ka kasing powerful ni Ramon ang mga bilyonaryo rito sa Pilipinas at nataong mayaman ka lang o feeling mo mayaman ka lang, may malaki ka lang na bahay at pag-aari, kailangan kaya mong i-manage yun. Kailangan kaya mong isipin paano mo paano mo babayaran yung bills nun. Kailangan may nag-i-income kang something na hindi ka kailangan mag-empleyado. Kasi kung empleyado ka lang tapos nagkaroon ka ng ganon, puta pa, paano mo babayaran lahat ng mga mag-aircon ka lang dun. Nagpasikat ka sa mga tropa mo, nag-aircon ka dun. Kinabukasan, gutom ka na. Yung internet nun, kuryente nun. Kailangan may mindset ka na self-sustaining ka, kaya mo sa sarili mo lahat. And one more thing na gusto kong idagdag dito para sa anak ko and para sa kapwa-tao ko rin na makapakinig. Kung sa perception ng tao o ng masasamang tao, kaya kanila, tatarantaduhin kanila. Wala silang ibang iisipin kung paano ka mapapaalis doon, paano kanila gugulangan kung wala kang capabilities. Kunwari, nagmana ka lang ng something, ng lupa. Hindi mo kayang pagyamanin yung lupa, hindi mo kayang bakuran yung lupa. Milyon yung gagastos yung pagpapabakod ng lupa. Lahat ng tao mag-iisipan lang kung paano nila kukunin yung lupang yun sa'yo. Pero kung may pera kang matindi, marami kang makikita nila, kaya mong bakuran, kaya mong protektahan, kaya mo lahat. Medyo mangingimi silang perwisyohin ka. Hindi sapat na meron kang titulo, hindi sapat, you have to really be capable. Anak ko.
maraming masamang tao rito. God bless.